Hello guys! Welcome back sa ating channel. Ito po ay kamoting kahoy. Gagawa tayo ng masarap na kakanin na pang negosyo, lalo na ngayong holidays. Tara, umpisa na natin! Kung mapapansin nyo po, dalawa ang balat ng kamoteng kahoy. Ito yung brown, tapos ito yung puti. So, dapat i-remove natin yung white. Kasi parang yan yung nagbibigay ng pakla or pait sa ating kakanin. So, yan. Sige. Kaya dapat maayos yung pagbabalat natin. Ito na yung ating nabalatang kamoting kahoy. So yan. Ito yung balde natin na may tubig para hindi mangitim yung ating kamote. Yan. Tapos hugasan natin ito ng 2 beses sa running water. Kung gusto nyo po ng ganitong mga video, please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless. Ayan po, i-grind na natin. Ito na po yung ating iniling na kamoting kahoy. Patutuluin muna natin ito for 30 minutes. Ito po ay 1 kilo na giniling na kamoting kahoy. Maglalagay tayo ng 300 grams ng wash sugar, 1 teaspoon ng iodized salt, maglalagay din tayo ng 200 grams ng evaporated milk, 1 tablespoon ng lye water, 3 cups ng water, Kung gusto niyo po ng ganitong mga video, please like and follow our FB page. Maraming salamat! Ito po ay medium na puto molder. Nag-grease na po natin ito. Ito po, mainit na yung ating pinakuluang tubig. Sasalang na natin yung pichi-pichi natin. Ito na po ang ating pichi-pichi mixture. Maglalagay na tayo sa ating putong molder. Hindi po natin ito masyadong pupunuin para hindi po umawas. Ayan, okay na po. Nalagyan na po natin lahat ng puto molder ng pichi-pichi.
Isasalang na natin ito for 20 to 25 minutes sa medium heat. At after 25 minutes, luto na ang ating pichi-pichi. O, tinatanggal na natin sa molder para siya lumamig. Tapos magsasalang pa po tayo. Kung nakatulong po sa inyo ang video ito, please like and follow our FB page. Maraming salamat! Ipapakita ko po sa inyo kung paano ko siya binibenta. Ito po, sample natin is yung sa styro po. Maglalagay po tayo ng 10 pieces ng pichi-pichi. At para po may idea kayo, 80 pesos po ang bentahan nito. So, maglalagay tayo ng Eden cheese. Ito naman po ay i-coat natin ng grated coconut. Tips lang po, dapat po yung coconut nyo, yun yung mura pa, yung puti pa siya. Ito naman po yung i-display natin sa ating tindahan. Kapag order naman po, depende kasi sa choice ni customer or request. Pero mas madalas po pag may umu-order sa akin ng pichi-pichi, ang gusto nila ay cheese yung toppings. Sa recipe ito, nakagawa po tayo ng 40 pieces ng pichi-pichi. Sana po ay nakatulong ako sa video ito. Please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Love. At para po sa kumpletong sangkap, thank you for watching! Gawa tayo ng masarap na kakanin gamit ang kamoting kahoy. Tara, umpisahan na natin! Dito po tayo namamalengke sa Commonwealth Market at bumibili tayo ng kasaba na isang sako. Mas makakatipid po kasi tayo kapag one sack po yung binili natin. Tapos, pinapapiga ko na rin yung binili natin na niyog. Ang nagagamit ko po sa kasaba cake ay 3 niyog. Ayan po, pauwi na po tayo. Pagdating ko po sa bahay, agad pong binalatan ni Daddy yung kamoting kahoy. Kasi po, may order po tayo ng time na yan. Kung gusto nyo po ng ganitong mga video, please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Tips lang po, sa pagbabalat po ng kamoting kahoy, mas maganda po na sagadin nyo. Kasi po may first layer ito, yun yung brown. Tapos yung second layer naman yung white. Tanggalin nyo rin po yung white layer na balat. After po, huhugasan naman natin. At kapag malinis na, maaari na natin itong i-grind. After pong i-grind, papatuloyin naman natin ito for 30 minutes. Kung wala po kayong ganito, pwede din po kayong gumamit yung pang-grater ng cheese. Ito na po yung 1 kilo ng grated na kasaba. Maglalagay tayo ng 300 grams ng wash sugar. 1/2 tablespoon ng rock salt, pang-balance ng tamis. 205 grams ng evaporated milk.
At ang last, ang 900 grams ng pangalawang gata. Hahaluin lang natin ito hanggang sa mag-well combine na. Gagamit po tayo ng pan na 12 by 8. At igigrease po natin ito ng margarine. Ita-transfer na po natin ang ating kasaba mixture. Nag-preheat na rin po tayo ng oven sa 300 Fahrenheit. Sasalang lang natin ito for 45 minutes. Tapos sinunod ko na rin salang yung sa malaking tray. Bali po sa isang araw, nakakadalawang tray po tayo ng kasaba cake. Yung ingredients po nito, dodoblehin nyo lang po dun sa maliit na tray. Gagawa naman tayo ng pang-toppings. Kailangan lang natin ng 1/4 cup ng condensed milk, 3/4 cup ng kakang gata. Hahaluin lang natin ito. Maglalagay na po tayo ng toppings. Ayan po, pagkalagay natin, i-spread na natin ito. Isasalang naman natin ito ng 30 to 45 minutes. Tips lang po, iikutin po natin yung pan natin para po mapantay yung luto ng toppings. Kung gusto nyo po ng ganitong mga video, please like and follow our FB page. Maraming salamat! Ito na po ang ating kasaba cake. Sana po ay may natutunan kayo sa bidyong ito. Pa-like and subscribe naman po para po makatulong sa ating YouTube channel at makagawa pa tayo ng maraming videos. Unang ko yung ano. Pwede po ba ipatong? Tama po ba yung kinukuha ko ng card? Ito po.
Alam mo lang. Dito bumibili si teacher. Ako na lang. Teacher Tess? Teacher Neta. Yan. Kasi ang kabuhan. Yan. Basta. 180. Buti nga po may dala kayong ano eh. Oo. Dikit ko sa kapatid ko. Favorite niya. Plastic pa po. Thank you for watching. Isa lang yan. 195 po.